Sadya yatang mahirap makisalamuha sa isang milyonaryong playboy. Pero wala siyang magagawa. Malaki ang utang na loob ni Janine kay Don Nestor. Kaya kahit wala siyang pasensya sa mga taong katulad ni Victor, tinitiis na lang niya. Aaminin niya, hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo niya kay Victor. Hindi alam ni Don Nestor, nagpunta siya sa club na madalas nitong tambayan para makilatis bago sila magkaharap. Hindi niya inaasahan na mapapansin siya nito. At nang magkakilala sila sa charity function, lalo lang lumala ang inis niya para rito. Wala naman sa nature niya maging masungit o maging judgmental, kaya hindi niya alam kung bakit ganito siya sa binata. Okay, so he was handsome. Hindi niya rin masisisi ang lalaki kung may kayabangan man ito. Right now, panay ang tingin niya sa wall clock habang busy sa pagdodrawing ang mga bata. 10:00 na pero hindi pa rin dumadating si Victor. Oo, halos lagi itong late. Pero ngayon pa lang nangyari na late ito ng mahigit 3 oras. Hindi na ba ito pupunta? May nangyari kaya sa binata? And why am I concerned? Tumawag si Janine ng isang volunteer upang magbantay sa mga bata. Lumabas siya ng silid at kinuha ang cellphone sa bulsa. She dialed his number, walang sumasagot. Bakit kaya? Inulit niyang muli, panay lang ang ring. Shit, humanda talaga ito sa kanya. Sa susunod na attempt niya, ay pinutol nito ang tawag. At sa pang-apat niyang subok, ay out of reach na. Humahangos na lumapit sa kanya si Nanay Luz. Janine, dali, kailangan mo lumabas. Nay Luz, anong nangyari? Si Victor, nandun sa may gate. Hinihingal nitong sabi. Ang galing naman talaga ng lalaking. Bilisan mo na, putol ng matanda. Habang kasunod nito, ay ipinasya ni Janine na sasabihin na lamang niya kay Don Nestor na wala ng pag-asang magbago ang apo nito. Ano nangyari sa'yo? Iniiwas niya ang tingin kay Victor at binalingan ng matanda na hindi maipinta ang mukha. Nay Luz, alam niyo naman na maraming bata dito. Paano kung sino sa palagay mo ang nagbigay sa kanya ng tuwalya? Nakapamaywang na tanong nito bago sila iniwan. Naitirik ni Janine ang mga mata bago muling hinarap ang binata. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Sino ba naman ang hindi mabibigla? Tuwalya lamang sa baywang ang nakabalot sa katawan nito. Bakit ganyan ang itsura mo? Malamang na-hold up ako kaya ganito ang itsura ko. Kanina pa ako naglalakad ng nakahubad. Buti na nga lang may tumulong sa akin. Pinigilan niyang matawa sa nakikitang ines sa mukha ng lalaki. Pumasok ka na nga lang sa loob para makapagbihis ka. Binaybay nila ang pasilyong patungo sa kanyang opisina. Nasa unahan niya ito at hindi niya mapigilan ang mapatingin sa likod at pang-upo nito. Muli niyang naibaling ang tingin. Gustong mapailing. Kaya naman pala napakadaming babae ang nagkakandara pa rito. Napakakisig talaga ng binata. Hoy! Nasa harapan na pala sila ng opisina niya. Wala ka bang balak na buksan to o baka naman mas gusto mong nandito lang tayo para nakikita mo ang katawan ko? Asa ka pa. Itinulak niya ang pintuan. Pumasok na po kayo, Mr. Yabang. Mabilis ang tibok ng puso niya. Mas mabilis pa yata sa mga nagkakarerang kabayo. Para siyang nahipnotismo nang dahan-dahan itong lumapit. Alam mo, parang gusto ko nakikita ka na inis. Gumaganda ka lalo. Anas nito sa paus na boses. Sinubukan niyang ngumiti kahit mahirap. Wala siyang balak magpatangay sa pangaakit nito. Hinawakan niya ang braso ni Victor. Kuryente. Yun ang kanyang naramdaman. Dumalo yun sa kanyang buong katawan. The seductive look on his face vanished. Napalitan yun ng pagtataka. Inismeren na Janine ang lalaki at inalis ang palad nito na nasa pisngi niya. Nice try, Victor. Baka nakakalimutan mong wala kang damit. Tuya niya. May maipapahiram ka ba sa akin?
Nilalamig na ako eh. Pumunta siya sa locker at naghalungkat doon. Mabutit may naiwang damit si Doc dito. Inaabot niya ang isang pares ng plain shirt at khaki shorts. Huwag ka na magtanong, isuot mo na lang yan. Sinong Doc? At nanlaki ang mga mata niya nang walang babala nitong tanggalin ang tuwalyang nakatakip sa ibabang parte ng katawan nito. Ano ka ba? Sigaw niya, sabay talikod. Basta-basta ka na lang nagtatanggal dyan. Pero tumawa lang ito ng malakas. Pasensya na ha, nakalimutan kong hindi pa nga pala tayong lubusang magkakilala. His voice was sexier than ever. Sira ka talaga. Na-hold up ka ba talaga o nag-iimbento ka lang ng dahilan kung bakit ka na late? Come to think of it, kasalanan niyo ni Lolo kung bakit ako na-hold up. Naisipan ko magtipid at huwag dalhin ang sasakyan ko, pero ito ang napala ko. Nag-taxi lang ako kanina. Malay ko ba na kriminal pala yung driver. Kinuha niya lahat. Wallet, cellphone, my watch, even my clothes. Sino yung sinasabi mong tumulong sa'yo? Bakit di ka niya pinahiram ng damit? Humarap na siya rito dahil sinabi nitong tapos na itong magbihis. Malamang kasi babae siya at wala siyang damit na dala para sa akin. Pinasakay niya ako sa kotse niya at nagpahatid ako dito. Gustong mapasimangot ni Janine. Maswerte pa rin ang kumag. Kung hindi, siguradong hanggang ngayon naglalakad pa din ako papunta dito. Patuloy ng binata. Kahit ano yatang isuot ng binata, nadadali nito ng walang kahirap-hirap. He looked dashing despite the simple attire. Minsan pa, inalayo niya ang tingin mula kay Victor. Wala siyang balak na napasama sa mga babaeng nagkakandara pa rito. Huwag ka na muna magturo sa mga bata. Magpahinga ka na lang dito. Tatawagan ko lang si Don Nestor. Don't. He stopped her. Please, wag mong sabihin kay Lolo nangyari. Pero kailangan niyang malaman to. This is about your safety. Ayaw mo ba nun? Maybe he'll even realize na hindi mo na kailangan ituloy ang pagtatrabaho dito sa foundation. Please, Janine, don't mention this to Lolo. Iisipin lang niyang incompetent ako. She highly doubted that pero hindi na siya tumutol. Hindi niya rin alam kung bakit hindi niya magawang hindian ang binata. At bakit ba ayaw rin niya sa ideyang aalis ito roon. Nagkibit-balikat na lang siya. Ikaw ang bahala. Thank you, ma'am. Sumaludo pa ang lalaki. Maya-maya ay napansin nito ang folder na nasa mesa. What is this? Mga profile yan ng mga batang nandito. Nakalagay dyan ang ilang detalye kung kailan sila nakita, saan. Most of them are street children. Pinagpatuloy pa ni Janine ang pagkikwento. The others were molested and abused by their parents. Yung iba sa kanila ay ilang araw nang hindi kumakain bago sila napunta dito. At yung iba, nagtatrabaho na sa batang edad. Can you imagine how they survived before they came here? How they lived? Napakunot noo ito. Hindi lang ako makapaniwala. Siguro yun ang kagandahan ng pagiging bata. Mabilis makabawi. Makarecover. Tila biglang naglaho ang mapaglarong side ni Victor. Yun nga lang hindi ako kumain ng isang meal. Halos sumakit na ang sikmura ko. Hindi ko lang ma-imagine na tinitiis ng isang bata ang ilang araw ng gutom. Sa murang edad ng iba, nakaranas na sila ng pagmamaltrato. Tumingin ito sa labas. At hindi ko man lang naisip na posibleng dinanas nila yun. How could I have been so insensitive? Naiintindihan niya ito pero I didn't think you'd have been as effective kung sinabi ko sa'yo beforehand ang history ng bawat isa sa kanila. Mangingilag ka, masyado mag-iingat, hindi mo may enjoy ang pagtatrabaho mo rito kung lagi mong iniisip yung nakaraan nila. Sa nangyari, you're none the wiser at
hindi na naapektuhan ang pakikitungo mo sa kanila at pareho kayong masaya ng mga bata. Tama ba ako? Noon ito tumingin sa mga mata niya at tahimik na tumango. Sa totoo lang, hindi ko inisip na tatagal ka dito. At lalong hindi ko na-imagine na makikita akong nag-e-enjoy ka sa trabaho mo. Thank you, sagot ni Victor. Napakaseryoso ng mukha nito. Hindi alam ni Janine kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Ngunit alam niyang tinablan ito sa mga nakita. Maybe there was a side to Victor na dati nandun, ngunit hindi hayag sa lolo nito. O maaaring alam din doon ni Nestor ang tungkol doon at nais nitong ipamalas iyon ng apo. Iniba na lamang niya ang usapan. Maiwan na kita dito. Ako na muna ang bahala sa mga tinuturuan mo. No, nandito lang rin ako. Gusto kong makasama sila. Nakapagtataka. Dati ay puros angal nito ang naririnig niya. Tumango na lang siya sa binata at sabay silang lumabas ng opisina at pumunta sa kinaroroonan ng mga bata. Break time na at siguradong nasa playground na ang mga karamihan sa kanila. Kuya Victor! Nagtakbuhan ang mga bata patungo sa kanilang kanatatayuan. And the man welcomed the children with a smile. Kuya, magbasa ka pa ng ibang kwento. Request ng isa sa mga bata. Sige na Kuya Victor, basahan mo pa kami ng kwento. Segunda ng isa pa. Natatawa siya. Kung dati ay halos magtimpi siya sa sobrang kakulitan ng mga ito, ngayon ay talagang nag-e-enjoy na siya sa mga tungkulin niya sa foundation. The children here deserve to be treated well. May karapatan ng mga ito na makapag-aral, makapaglaro. He had an easy childhood. Kahit paano ay gusto niyang ibahagi sa mga ito ang masaya niyang kabataan. Napatingin sa wristwatch si Victor. Kids, sa susunod na lang. Tanghalian na. Pero kuya, gusto pa namin. Sa susunod na lang, pangako. Baka magalit si Nanay Teresa pag hindi pa kayo pumunta sa dining hall. Promise? Tanong ng isang bata. Oo, promise. Wika nito. Sige na. Hindi dapat pinaghihintay ang pagkain. Nagsilabasan na nga ang mga bata. Mababa na agang ngiti sa mga mukha. Naiwan si Victor sa loob ng silid upang magligpit ng ilang nagkalat na papel at pangkulay. Saka lang niya napansin ang batang nagpaiwan. Si Franco. Ang alam niya ay pinagmalupitan ito ng sariling mga magulang. Ayon kay Nanay Teresa ay may paso ito ng sigarilyo sa buong katawan noong unang dating sa home. Oh, Franco, bakit hindi ka pa sumabay sa mga kaibigan mo? Nahihiyang inaabot ng bata ang isang papel. Para po sa'yo yan, Kuya Victor. Pagkaabot niya ng papel ay sumibad na ito ng alis. Nagtaka siya sa ikinilos nito. Then he remembered na hindi talaga masyadong nakikihalubilo si Franco. Masyado itong tahimik at hindi mahilig mahigulo. Siguro ay may kinalaman sa nakaraan nito kaya hindi madali para rito ang makipag-interact sa iba. Pinuklat niya ang papel. Nakadrawing ang isang may nakaguhit na isang puso. May nakasulat pang mga magkaparehang lalaki at babae. Sa gitna ng mga ito at pangalan. Natawa siya. Nakasulat kasi ang pangalan nila ni Janine. So, the boy thought that Victor and the stubborn social worker were meant to be. Sa bagay, hindi naman itatanggi ang pisikal na attraction niya para sa dalaga. Paano nga kaya kung may relasyon kami ni Janine? Malalim yata ang iniisip mo ah. Bigla niyang naitago ang hawak na papel sa kanyang likuran at hinarap ang nagmamay-ari ng boses. Nakatayo sa pintuan si Janine. Kanina ka pa dyan? Damn, kinabahan siya. Halatang halata sa boses. Hindi naman, kadarating ko lang dito, bakit? May sekreto ka ba? Wala. Ba't ka nga pala napadaan? Isinuksok niya sa bulsa ang papel na bigay ni Franco. Nag-o-observe talaga ako.
Kaso, nalipat yata sa akin ang late sickness mo at nakalabas na ang mga bata para sa lunch bago ako nakarating. In fairness, you've been making a lot of progress sa isang buwan mo dito. Really? You need proof? Yung kanina, nilapitan ka ni Franco. Ngayon ko lang siya nakitang nagtiwala sa mas matanda sa kanya. He simply talked to me. Nakikipag-usap din siya kina Nanay Luz at sayo. Sa papuring natanggap, ang kabang nadarama ay napalitan ng ibang damdamin. Naging masaya siya. Pakiramdam ni Victor ay posibleng lumaki ang ulo niya. But it's you he trusts. Giit na Janine. Sana lang hindi siya mabigo sa akin. He stared at her. Sinabi ko sa inyo ni Lolo na patutunayan kong mali kayo. Pero hindi ko ginagawa ito para sa inyo. I'm doing this for those kids. Tingin mo hindi ko pa na-realize yun? Nakapout ang mga labi nito at natutokso si Victor na halikan ng dalaga. I think I want to know you better. Parang natunaw ang puso niya nang madinig ang sinabi nito. Namayani ang katahimikan. There was something pulling him. Namamagnet siya palapit dito. Bakit ganito ang nadarama niya? Nararanasan din kaya ni Janine para sa kanya ang ganitong klase ng atraksyon? May paraan para malaman niya kung pareho sila ng nadarama. Namawis ang kanyang mga palad sa pagnanais na hawakan ito. Haggan. Pero bago pa siyang tuluyang nakalapit, ay isang lalaki ang biglang sumulpot. What the hell? Sino ang asungot na to? The stranger was tall, dark, and no. Hindi siya makakapayag na mas gwapo ito sa kanya. Nakalab coat ang lalaki at may suot na salamin sa mga mata. Umakbay pa ang damuho kay Janine na animo close ang mga ito sa isa't isa. Kainis. Ang kaninang magaang na pakiramdam ay napalitan ng inis. Naikuyom ni Victor ang mga palad. Nanginginig ang kanyang mga kamao. Nga pala Victor, si Dr. Dick Guevara. Volunteer pediatrician siya dito sa Santa Elena. Ipapakilala ko talaga siya sa'yo, kaya ako dumaan dito. Kaso, may inaasikaso pa siya kanina doon sa opisina. Kulan tayo ng rooms kaya doon din siya nakikiklinik pag nandito siya. Siya din ang may-ari ng damit na ipinahiram ko sa'yo nung na-hold up ka. Mr. Delgado, naikwento ka na sa akin ni Janine. Ikinagagalak kong makilala ka. Pwes, ako hindi. Wika nito sa isip. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa kanang kamay na nasa harapan niya. Bad trip naman. Taliwas man sa loob niya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay dito. Nice meeting you too. Salamat sa pagpapahiram ng damit. No need to thank me. Basta para kay Janine. Kahit sa'yo na yun. Ano ba ang tingin ng lalaking ito sa kanya? Walang maisusuot. Plastic ang ngiti sa mukha niya. Alam na rin siguro ng pesting lalaki na naaasar siya rito. Ramdam niya ang pakikipagtagisan nito ng tingin. Gutom na ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Saad ni Janine. Yeah, I'm starving. Segunda ng doktor. Palabas na ang dalawa nang lingunin siya ni Janine. Aren't you coming? Mauna na kayo. May tatawagan lang ako. Dahilan niya. Come on, Janine. Siguradong hinihintay na tayo ni Nanay Teresa. Hinawakan ng lalaki sa braso ang dalaga. Bumaling dito ang dalaga at ngumiti. Gustong magwala ni Victor. Mula na magtrabaho siya rito, ngayon niya lang nakitang ngumiti ng ganong katamis ang babae. Dahil yun sa doktor na yun, lalo tuloy uminit ang ulo niya sa naisip. Please like, subscribe, notify,